Good afternoon mga kalaro. Narito na naman tayo para maglaro tayo sa ating kusina pero medyo tanghali. At talagang sinadya kong tanghali ako magluluto ngayon kasi medyo marami-rami akong iluluto ngayon at pangmamayang gabi to, hindi ngayon tanghalian. Kasi sa every year mayroon kaming reunion pero hindi namin naikasa ng 2024 kasi maraming kadahilanan. Maraming okasyon na hindi nagkakatapat-tapat. So ngayon na-i-adjust namin para makasalo sa amin yung isang kapatid namin kasi nasa Bicol siya kaya in-adjust namin ng January, dapat December, last week ng December, tuwing reunion namin. Ay kaso itong galing ng Bicol, hindi makakasali kung December kasi January na siya pumunta. So ngayon, ang ating menu ngayon, lalo na yung mga nagsusubaybay sa atin ng pagluluto, mayroon tayong ulo ng baboy, ito, pinalambot ko na. Pwede mong gawin sisig sana ito or ano man, ibang luto kasi halos mataba yan. At mayroon tayong chicken, mayroon tayong fish, at mayroon tayong tahong. Yung tahong, niluto ko na kasi hindi mo pwedeng hindi iluto ang tahong ng galing ka sa palengke, patagalin mo sa papayat siya. Madali kasi matubig. Kaya ang ginagawa ko yung paggaling ng palengke, niluluto ko kagad. So, magsimula tayo ngayon dito sa ating ulo. Ang ulo na ito ay double purpose ang gagawin ko rito kasi reunion, pwede mong ipang-ulam at pwede natin ipulutan. Kasi may tagay kami, sigurado may mga tagayan yan. Kaya, ang gagawin ko dito sa ulo ay aadubuhin ko. At ito naman ating chicken, maraming nagtatanong sa akin kung bakit saan ako nag-viral. Ibabalik ko ang ating part 3 na ito ng ating creamy chicken pastel, pang part 3 na ito. At gusto daw makita nila, kaya pakikita ko rin sa kanila ang aking creamy chicken na nag-viral sa TikTok. Ito, timplahan muna natin. Ito, marinate muna natin itong ano. Dati hindi ko minamarinate ng chicken, ngayon marinate natin kasi kakahiya na mamakantyawan tayo doon sa grupo. Pagkagat ng chicken, walang lasa. Okay, mamarinate ko muna ng kaunti bago natin i-deep fried, bago natin lagyan ng sauce. Maraming parang paggagawa dito sa chicken pastel. Mayroon pa nga chicken pastel adobo. Okay. Ang ating chicken pastel, alam niyo naman, laging may hotdog, potato, carrots, bell pepper, celery. Ayan. Lagyan natin ng kaunting paminta. Ayan. Ginisa mix. Kaunting liquid seasoning para pag kinagat nila, malasa na yung manok agad. Ayan. Ayan, na-marinate natin siya sa kalamansi, bell pepper, pamintang durog at ginisa mix. Okay. Ayan na. Ang kasama ng ating ito na muna, unahin natin yung chicken pastel at yung mga okay na, yung mga nakapanood na, yung mga baguhan ngayon, step by step po na ito para pangatlong part na ito. Igigisa natin sa bawang, sibuyas, celery, ang ating chicken. Pag nasangkot siya muna sa gisa na yan, yung iba, pina-fried pan chicken. Sa atin, hindi na natin ipa-fried. Total, nakamarinate naman. So, igigisa natin dito sa salitang Bicol, sangkot siya natin sa mga panangkap. Ibig sangkot siya. Pag wala na siyang sabaw, kasi magtutubig yung manok. Pag wala ng tubig yung manok, at saka natin lalagyan na ng mga panangkap. Lalo-lalo na itong nasal cream, all-purpose, mushroom, may mushroom pa yan, potato, carrots, at saka natin ila-additional. At bago natin timplahan ng ginisa mix. At salt. Depende kung hindi pa maalat. Okay. Nasunod na. Na-explain na natin itong ating creamy chicken pastel. Dito naman tayo sa tilapia.
Itong tilapia, mamarinate lang natin 'to sa suka at bawang. May asin na ito, para din malasa. May tubig pa ata. Yan. Lalagyan din, parang daing na bangus style nito. Yan. Lalagyan natin ng kaunting bawang. Yan. Ayan. Yan, para magkalasa ng bawang. Ayan. Kaunting paminta. Ayan. Pero pwede rin itong mga wala ito, ha. Sa akin lang kasi medyo may okasyon kaya pinagaganda ko ng kaunti. Pero sa atin kung pambahay lang yan, kahit hindi mo na i-marinate ito, ha, diretsong prito na. Okay. Hihiwain naman natin yung kasama ng ating pastel na hotdog. Ayan. Pag ako naghihiwa nito para may design ng inyong hotdog, paikutin nyo lang hotdog, ha, yung mga baguhan. Para may design, hindi yung diretsuhan na walang kaporma-porma yung hiwa. Pag hiwa mo ng ganyan, yan, iikot mo lang para magkaroon ng kanto. Para medyo okay naman tingnan. Ito may baboy pa rito. Ano. Ayan. Para parang pinaka-design na rin ng hiwa mo. Kaya iikot mo lang yung hotdog para may dating yung forma ng pagkakahiwa. Ayan. Ayan. Mayroon pa akong additional sa aming pampulutan. Ito, malaking bangus ito. Ang gagawin ko rito sa bangus na ito, kinuha ko lang yung gitna, iniwang ko yung tiyan at buntot ulo. Kinuha ko lang yung kilaman. Gagawin ko naman itong kilawin na bangus. Katulad ng ginawa ko ng isang araw na dilis. Para naman namin pang dagdag pulutan. Ayan. Pag hiniwa mo ng tiyan, wala na yung tinik doon. Dito sa gitna magkakaroon yan. Itong gitna ito. Ayan. Pero nakuha na rin at natanggal ko na yung ano. Ang hiwa naman ito ay maliliit lang. Sa linyasi sana ang hinahanap ko. Masarap yung kilawin ng sa linyasi. Wala akong makita sa linyasi. Kaya napunta sa bangus. Ito mga adobo, pumili ka na lang na laman. Pamatid gutom lang. Mamaya po makakaluto. Ito, tahong. Pwede na yan. Hindi nga. Wala. Wala. Wala susi. Ayan. Yung mga mahilig sa kilawin, ganun lang ang paggawa natin sa bangos. Makukuha kagad yung tinik. At higit sa lahat, tanggalin yung balat kasi ang balat, makunat yan. Hindi mo manguya-nguya yung balat. Ayan. Ayan, hindi pa nakuha yung tinik sa bandang gitna. Ayan.
Ayan. Okay, bababad muna natin siya sa suka, yung ating kilawin. Bago natin titimplahan, yung unang suka natin, tatapon natin mamaya para hindi malagsa. Ayan. Yung unang babad na yun, tatapon natin yan. Yan. Binabad lang natin. Tatapon natin yung unang suka niya. So, dito tayo sa adobong ulo. Ang hiwa din nito ay medyo maliliit. Pwedeng iulam. Yan. Kasi ang ulo, magkahalo niyan, laman at saka taba. Yan, laman at saka taba. Dini-fried ko na ito kasi pag nilaga mo at hindi mo ipritong pahapyaw, masyadong mantika kasi mataba ito. So, pre-fried ko na ito para ibang mantika matanggal. Kaya ito, ano na lang ito halos yung balat na lang at kaunting taba. Wala na masyadong taba. Ganyan ang style sa ulo kasi pag inilaga mo at ginawa mo kagad ng taba, nagsisibo. Ngayon, mapapakinabangan mo pa yung mantika pag ginawa mong i-refried mong kaunti para magmantika. Ayan. Yung bandang labi, yung balat niya, katulad nito namumuti, pwede mong tanggalin niya kasi yung madidiriin kumain, sasabihin niya, nandiyan pa yung labi. At mahirap din maghiwa nito ng hindi mo pakukuluan. Kaya talagang kailangan palukuluan mo itong ulo. Yung style ng ulo. Pag hiniwa mo yan, ako pakahirap. Pag hindi mo. Okay. At ganyan ang ating preparasyon ng ating adobo. Ipa tayo sa kitchen. Here. Balik lang ako ng pantol, tumakas ako sa bahay. Kasi yan, hindi ko nasasabi. Ano lang ako walang babansin sa kanya. Tapos ilang ako, bumili na ako ng bumisan, bumili na ako ng gata. Hindi ko siya panggastos na. Tama lang yun kasi mahirapan yung bata. Magkasakit na mo yung bata. Gusto ko ba ilaki, ma? Pagtalo mo na lang. Nagdala ka ba ba? Ito. Nagsisimula na tayo sa pagpiprito ng ating tilapia bago isunod natin yung adobo. Huling-huli natin yung pastil para hindi mapanis.
Ayan, isunod natin itong adobo. Pasensya na, hindi ko kayo nasasagot ha. At marami pa ang kamay ni tatay. Hindi mahawakan ang iyong cellphone. Okay. Sa mga nag-aadobo na hindi pa masyado marunong, pag nagisa mo ng bawang sibuyas, sunod mo suka. Ayan. Siguro ko mga 2 kilo yung karne. Mga 3 kutsarang suka. Ayan, 3 kutsarang suka. Ayan, pagkulo, sunod mo ang tuyo. Pag brown ng bawang sibuyas, una suka bago tuyo. Isa, dalawa. Pangit din ha. Maalat. Katamtaman lang. Ayan, lagyan mong paminta. Pamintang dahon. Ayan. Lagyan natin ng pamintang dahon. Ayan na, kumulo na. Laglag na natin yung baboy. Ito, sandali lang ito luto kasi natin na luto. Tinigil na lang natin. Ayan. Ayan. Tingnan natin ang ginisa mix. Ayun. Lang natin. Okay na. Okay. Isang kulo lang yun dahil natin luto na. Nakuluan ko na siya at malambot. Ayan. Yung mga nasa TikTok natin na hindi pa nasasagot, pasensya muna kayo ha. Maya-maya sasagutin ko kayo.
Ayan, hahaluin natin at kumulo na. Ayan. Sana di sobra. Tamang-tama lang ang suka. Okay, tapos na yung adobo natin. Ang isusunod natin yung chicken pastel. Hello, my friend. Ella. Hello, Philippine. Taga saan ka, my friend? Ah, Zamboanga. Yun. Oh, Zamboanga. Muslim religion mo, no? Hello, nagluluto tayo ng ating, mayroon kasi akong nakaanong, sige lang. Dali na nagluluto ako kasi nilaglagan ng mantika. Ito ng pagluto ko ng aking sige. Thank you, Riz.
Iginigisa na natin ang ating chicken pastel. Hindi tayo nakikita. Ito na yung ating tilapia. Nilagay na natin ang bawang. Sunod natin ay sibuyas. Nilagyan natin ng celery. Ayan, pagkakita natin yung manok. Brown yung ginasa natin na isasangkot sa natin yung manok sa mga bawang, sibuyas, celery. Ayan. I-try ko rin yung potato para mag-guess tayo. Oras na.
natin magluto ng cornstarch. Yan, nire-ready ko na yung para sa creamy pastel chicken natin. Inilusaw ko na yung ating cornstarch. Isama na natin yung Nestle cream. Yan. Lagyan natin ng paminta. Yung carrot kailangan hindi masyadong dito i-fry ko na ng tuluyan dito para hindi malapsak. Pero yung carrots, sinilagay ko na yung carrots. Lulutuin ko na ng tuluyan patatas para topping na lang para maganda nating ng patatas. Dito ko na siya ng tuluyan. Para hindi magkulay sa chicken yung hotdog. Sinama ko na rin sa patatas na prinito ko kasi kung minsan nagkukulay man siya yung kulay ng manok, yung karne. Para natural color lang, ipiniride ko na rin yung hotdog niya. Ayan natin half water glass. Marami ang sauce. Maraming manok. 2 kilo yung manok. Mahigit po.
least naluto na yung hotdog at patatas, tataping na lang natin. Maganda ang kulay niya. Hindi siya malaksa. Hindi pa magkakakulay-kulay yung karne ng manok. Yan. Isang kulo pa. Luto na yung manok niya. Okay. Dito natin ituloy yung ating ito